word po na isi-share ko po sa inyo ay mula sa awit 139 verse 14. Sabi po dito, kahanga-hanga ang pagkakagawa ninyo sa akin. Alam kong ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Amen po. At sa oras pong ito, ang kwento pong isi-share ko, ang title po is Ang Ganda. Ito po ang kwento. Humanga ako sa aking nabasa sa internet. Sinabi doon na kapag nakatayo tayo sa tuktok ng bundok at inililibot ang paningin sa malaking bahagi ng mundo na ating natatanaw, kaya daw nating makita ang maningning na liwanag mula sa malayo. Kahit mga ilang daang kilometro pa ang layo nito sa gabi. At tuwing gabi naman daw ay makikita natin ang ilaw ng kandila sa layong 48 kilometro. Kahit napakalayo daw ay kaya pa din nating makita. Ang mga mata natin ay isang maliwanag na paalala na mayroon tayong kahangahangang manlilika na nagdisenyo ng ating mga mata. At hindi lang ng ating mga mata, kundi maging ng lahat ng bagay sa sangkalawakan. Natatangi ang pagkakalika ng Diyos sa atin. Nilikha niya tayo na ayon sa kanyang larawan. At yan ay mababasa sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang ibig sabihin ng ayon sa kanyang larawan ay higit pa sa kaya nating makita. Dahil sa pagkakalikha sa atin ng Diyos ng ayon sa kanyang larawan, naging posible ang pagkakaroon ng magandang relasyon ng tao sa Diyos. Masasabi din natin ang sinabi ni Haring David, kahanga-hanga ang pagkakagawa niyo sa akin. Kaya kayo ay aking pinupuri. Alam kong ang inyong mga gawa ay tunay na kamangha-mangha. At yan po yung binasa natin kanina sa awit 139 verse 14. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng mata para makakita, kundi nilikha niya tayo para balang araw ay makikita natin siya ng dahil kay Kristo. Sabi sa paalala, namamala sa mga nilikha ng Diyos na isa siyang napakahusay na manlilikha. At isa po tayo sa kanyang nilikha. Kaya ang Panginoon po ay nararapat na bigyan natin ng patuloy na papuri at pasasalamat sapagkat siya ang tunay na lumikha sa atin na nararapat naman tumanggap ng papuri at pasasalamat. So, amen po. God bless po and follow for more.